Kagaya nung inflation na nabanggit mo kanina, Eric, yung Maharlika Investment Fund, walang nabanggit. In fact, the only word na Maharlika na na-mention doon was Maharlika Highway. In reference to a road. Oh, Maharlika Highway. Yun lang yung na-mention. Pero yung Maharlika Investment Fund, hindi na-mention. Kung ano-ano pang search engine gamitin nyo, you will not find any physical address kung saan man nasaan yung opisina yung fund na yan. May tanong kami dito sa iyo, sir. Makasingit lang kami ng konti. Iniwasan niya ang pag-discuss ng inflation. Ginasify niya nang hindi ka panipaniwala yung food prices na sumisirit. External factors daw yan, hindi yan sa pangloob na usapin. Whereas hindi naman nararamdaman ng mga karatig bansa natin yung pagsirit ng mga presyo ng basic commodities and prices the way we are experiencing it. Yes. Why do you think iniwasan niya na head-on ang inflation, ang rising cost of living and prices and services? Bakit niya pinagtakpan ng manipulated data? Ano po ang tamang pagtingin dapat? Kasi ang suspecha ko dito, Kyrie, is may matatamaan ng mga tao no, na mga nakikinabang dito sa sitwasyon natin sa sektor ng agrikultura. No? Ito yung mga nagmamanipulate ng presyo, ito yung mga traders, yung mga middlemen, mga smugglers. Maapektuhan yan sila dito kapag in-acknowledge ng ating Pangulo yung sa sitwasyon sa food inflation at kung ano yung mga hakbang na maaaring gawin, Kyrie. No? Yun yung nabasa ko dyan sa sitwasyon na yan. Pero meron pa ako, Erica, may mention dito. Go. Inaabangan ko kanina na i-mention yung Maharlika Investment Fund. Hindi niya i-mention. And wala ho. So kagaya nung inflation na nabanggit mo kanina, Eric, yung Maharlika Investment Fund, walang nabanggit. In fact, the only word na Maharlika na na-mention doon was in reference to a road. Maharlika Highway. Yun lang yung na-mention. Pero yung Maharlika Investment Fund, hindi na-mention. Ano? Why? Ito pa. Bakit Dr. Michael Bato? Yes, go ahead, Eric. Why? Bakit niya iniwasan itong very controversial Maharlika Fund na may 500 billion na nakatambay na pondo na hindi natin alam ano ng kategorya nito ngayon? Why? Eric, sinabi ko to sa Maisog kahapon. I-google ninyo kung merong physical address ang Maharlika Investment Fund. Wala. Dahil walang physical address. O kahit na saan mo search yan sa Google, kung ano-ano pang search engine gamitin nyo, you will not find any physical address kung saan man nasaan yung opisina yung fund na yan. And then hanggang ngayon, wala pa rin silang report. Actually, the law states, the Maharlika Investment Fund Act states that the Maharlika Investment Board, yung board nila, they have to submit semestral reports. Yes. So, ibig sabihin ng semester, dalawa yun. So, ibig sabihin, walang report, walang iuulat yung Pangulo. Di ba, nagpunta sila si First Lady at kasama yung CEO ng Maharlika Investment Fund sa Dubai kamakailan. Di ba? So, to attract investors para dito sa Maharlika Fund. Bakit hindi ito na-include sa SONA ng ating Pangulo? Tama, may punto. Hindi ba? So, This brings us to ask more questions about the Maharlika Fund. The fact na hindi ito minention sa SONA sends a signal that there's nothing going on with the Maharlika Fund. In fact, last year, doon sa SONA ng ating Pangulo noong 2023, bidang-bida niya yan. The Maharlika Fund was mentioned. Bidang-bida. Diba? And then dito, there was nothing said about the fund. Ito pa pala, Eric. So, iwan muna natin yung Maharlika Fund. Go ahead po. Punta tayo sa turismo. Sabi ng ating Pangulo, gusto daw niya yung tinatawag na experiential tourism. Experience, ano? Ano ba namang klase experiential tourism? Pagdating mo pa lang sa airport, walang kuryente yung airport. Walang aircon ang airport. May mga magnanakaw sa airport. Yun. Hindi ba? So, doon pa lang sa paliparan, pa lang pagbaba mo pa lang ng turista, meron na kagad experience, no, na pambihirang mararanasan. Talaga, no? Itong ating mga bisita, no? Very experiential. Makikita nila halimbawa, no, yung mga tanawin, no, dun sa airport. Kita nila kagaya nung Banawe Rice Terraces na nasa Benguet. Diba? So, these are the kinds of, experiential tourism, like, okay, what does that even mean? Diba? Kasi alam mo, Eric, Ina, and Sir Jay, it's very easy to throw jargons, to throw buzzwords in any speech. Madali lang magbato ng mga salita na, but what does it really mean? Baka gaya halimbawa yung sinabi niya kanina na high quality jobs. What does that mean, high quality jobs? Considering many of the poor, wala nang savings. Hindi ba? So magka-create ka ng job sa mga tao, pero wala namang savings yung mga to. Ibig sabihin, anong klaseng sahod meron niya? Dr. Bato? And then dumadami ang mahihirap, dumadami ang nagugutom.
experiential tourism, what does that even mean? Ito pa, may binanggit pa siya isa pang Masamang buzzword dito. karanasan pala yun. Investment-led growth. Isa pa What does yun, that even binention niya mean? kanina. So minention ito, investment-led growth. Ano ibig sabihin ito? Investment-led growth, the fact that our foreign direct investments are declining. Diba? Ito bang klaseng growth ang nakikita natin when in fact yung engine of growth mo, which is sinasabi mo, as you claim, be the investment, is on a decline. Lumalayas Diba? So ang mga investor. Clearly, alam niyo po, no, napakinggan ko itong speech ng ating Pangulo. Ako po'y naguluhan eh. Yes, it made me more confused as to what's really going on in our country. Na-mention din niya yung pledges. No? So yung sa mga pledges, kasi ang issue dito, Eric, yung pledges, ang pinaka-problema dito is yung conversion nito from pledges going into actual investments. Correct. At nakita ko sa datos na mas effective si Pangulong Duterte sa pagko-convert nito. Baka nung mga time ni PRRT, mas malaki yung realized investment ng time na ito. That is true. Kaya ngayon, ang talagang struggle nila rito is how to convert these investment. But what is also more worrying, Eric, is that it seems to me that this president is catering more to big businesses, no, like yung mga elites. At nakakalimutan na natin yung kapakanan ng mga ordinaryong mga mahihirap. O halimbawa, itong sa palagay niyo ba yung pagpapadali no ng pag-o-open ng mga negosyo, that would cater yung mga MSMEs? No. Or that would cater big businesses para mas lumaki lalo ang profit ng mga big businesses sa Pilipinas, yung mga oligarch. Correct observation. So it seems to me na this speech, in terms of the economy, in terms of yung industrial aspect nung speech na ito, caters more favorably to the oligarchs, to the elites, to the big business. Valid. And less attention towards dun sa mga ordinaryong mamamayan at mga mahihirap. Yes.